Distinguished guests, proud parents, and families. To our energetic principal, Sir Hil Chongko, dedicated faculty and staff, and last but most importantly, to you grade 10 completers. Maya, bengi na po, dapanapon. I am happy and truly very honored to stand before you tonight as your speaker. So as we gather to honor your journey, I invite you all to take a deep breath and soak in this moment and thank the Lord if you must. Thank you. Good evening po ulit. Parang konting icebreaker lang po, no? Para hindi masyadong serious. Medyo yung pagtayo ko po dito, medyo may phobia pa ako eh. Kasi naalala ko po, nung last ako nag-speech dito, yung tipong yung speech ko is nasa climax na, yung iba is patulo na yung luha. May nangyari po eh. Kung naalala pa ng ibang teachers, nag-brown out po. Brown out po gabi pa naman. So, ang nangyari, hindi nasira po yung momentum. Anyway, segue lang po. Life is full of challenges. Totoo po. Ako personally po ay nagdaan sa maraming challenges bago po ako umabot dito. Ganun pa po ako ay nagpapasalamat dahil mahirap man o masalimuot sapagkat mas ninanamnam ko ang naging bunga ng lahat ng aking pagpupursige. I remember all too well during my time sa PMCHS. Ako po ay simple lamang na estudyante. Although as I recall, I've been a student leader in the SSG, Chief Editor of Paragon, at naging Corps Commander din po ng CAT. Pero, sama-sama din po tayo sa kalokohang magkakaklase. Hindi rin po tayo ganun ka-nerdy kung tignan sabi ng iba. Hindi ko po malimutan yung tanong ng, may nagtanong po sa akin, sabi niya, Kuya, kayo po ba yung top 1? Sabi ko, bakit? Kasi po, hindi naman po kayo mukhang matalino. Hindi ko po alam kung paano magre-react sa ganyang comment niya. Maniwala po kayo, pero ako po ay nagtapos bilang valedictorian taong 2012 sa ating paaralan. At heto po ang naging daan upang ako'y makapag-aral bilang full academic scholar sa kolehiyo sa Systems Plus College Foundation. I would like to share a brief story that day na papasok kami ng college. Nagising po ako, ginigising ako ng BFF ko that time, si Mr. Crispo Layo, CPA na din po. Sabi niya, Aaron, tara mag-entrance exam na tayo sa DABSU, College of Engineering. Sabi ko sa kanya, ewan ko ano kung na-feel ko that day. Sabi ko, tinatamad ako eh. Gusto mo ikaw na lang mag-exam? Tapos, few moments, sabi po niya, tinatamad na din ako, huwag na tayo mag-exam. Dapat po talaga engineering ang course na kukunin ko. That day din po, pumunta kami dito sa high school. Nakita kami ni si Sir Marcelo. Sabi niya, oh, nandito kayo. Sa kayo mag-aaral, anong course niyo? Sir, wala pa po kami napasukan eh. Wala pa po. Anong oras na? Sabi niya. Sabi niya, sige, i-refer ko kayo sa Systems Plus. Medyo kilala ko. Tanong nila, pero alam ko, ang maganda nilang program is accountancy. During that day mismo po, pumunta kami sa SPCF. At paglabas namin, natulala na lang kami, naka-enroll na kami sa accountancy. Kahit hindi namin alam ano ba yung accountancy during that time. Fast forward, kahit na madalas po noon ay mamasahin lang ang dala kong baon. Ako po ay natapos sa kursong accountancy at sa awa ng Diyos, naging ganap na certified public accountant.
Nagsimula po ang career ko sa Manila sa isang accounting firm sa Reyes Takando. At ngayon po ay bilang isang national tax auditor ng mga bangko, insurance companies, at iba pa sa buong Pilipinas. Nagkaroon na rin po ako ng sariling pamilya, as all my hard work is dedicated to my family, my wife and our baby Calix. Ngayon po na ako'y nasa inyong harapan at nagkukwento, pero parang kailan lang, at sino po ang mag-aakala na ang isang anak ng farmer, laborer, at isang housewife ay magbabalik muli sa parehong entablado bilang inyong guest speaker after 13 years. In comparison, habang nag-aaral ka, parang nasa bahay ka lang ni Kuya, BBB. Iniisip mo lang yung mga tasks, assignments, kung malaki bang allowance mo, or kung crush ka rin ba nung crush mo, di ba? Pero once na naibig ka at nasa outside world ka na, iba na ang laban. At ano ang defense mo? Yun na lahat ang natutunan mo sa bahay at mga natutunan sa eskwelahan na malaking ambag para mag-survive sa outside world. Nakaka-proud lang isipin na bilang produkto ng public education, tayo po ay hindi natinag at nakipagsabayan pa sa lahat ng estudyante galing sa iba't ibang high school. Patunay sa kalidad ng pagtuturo dito sa ating paaralan, Borac Model Community High School. Sa oras na ito, manampati niyo pong bigyan ng pansin ang mas mahalagang mga tao sa gabi nito. Sa ating mga magulang, guardians, pamilya, salamat po sa inyo. Sa inyong walang sawang suporta sa pag-aaral ng mga bata. Malibit hindi namin napapansin ang lahat ng inyong sakripisyo hanggat hindi kami maging magulang din. Alam ko po gaya ng aking mga magulang na sina Salvador at Yolanda Benedicto na nagsakripisyo para ako'y matapos ng sa pag-aaral, na gaya nila, wala kayong ibang nais kundi makita ang inyong mga anak na magtagumpay din sa buhay. Muli, salamat po parents. Sa ating mga guro, salamat po ma'am. Sa walang sawang pag-antabay sa ating mga mag-aaral. Dakila po ang inahan ninyo ang inyong mga halos buong oras upang lamnan ang kaisipan ng mga bata at iprepara sila sa susunod na kabanata ng kanilang buhay. Special mention po sa aking mga teachers nung panahon ko dito, Ma'am Santiago, Ma'am Connie, favorite math teachers, the best. Ma'am Lenny Luzon, Ma'am Carion, Ma'am Carmen, Ma'am Jennifer, Ma'am Elena, Sir Lodi, Sir Bat, CAP, Ma'am Sensen, Ma'am Malin, Ma'am Winnie, Ma'am Enson, Ma'am Hernandez, classmate and friends na teachers na rin po, si Ma'am Juby, Ma'am Chelsea, at kahit retired ka na, Ma'am Pasuki, and to our late fourth year advisor, Ma'am Laksina. I thank you all for giving me your best gift, your trust, your belief that I will succeed and that I can reach greater heights in life. I'm grateful as always. And to you, students, grade 10 completers, I miss my high school life. And I'm sure that you will too. My advice is simple. Savor every moment of this night, the culmination of 4 years of your sacrifices. Cherish your relationships, your family, your friends here tonight. Mamimiss niyo yung ibang mga friends niyo kapag nagkahiwa-hiwalay na kayo. Don't be pressured kung ano man ang dapat niyong gawin. But if you ask me, as long as there is an opportunity, please finish your studies.
Iba lang ang stepping stone or may advantage ka pag natapos ka sa pag-aaral. But always remember that you own your definition of success. Iba-iba tayo ng magiging kwento. Be humble, never burn bridges in your life. Be grateful as always, have the attitude of gratitude. To end, I would like to leave you a modified version of the last part of my valedictory speech back in the days. With conviction, I believe that tonight when you will harbor the next professionals, doctors, lawyers, accountants, engineers, architects, teachers, the next great entrepreneurs and public servants of our country. You, as the next generation, the beacon of hope for the new Philippines. Again, congratulations, completers. Mabuhay tayo. Thank you po.